Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra. Ayan, Sun mo rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Normal yon dahil hindi naman ito personal reading. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook, guys. Meron na rin siyang YouTube. Paki-search na lang Jing Tarot Reader, Pisces Palmis, yung isa kong friend. Paki-search na lang po sila. Okay? And yan. Start na natin ang reading. This is for the sign of Libra. General love reading. One last shuffle. Okay. Libra. You do have here the Nine of Swords and the Seven of Pentacles. Queen of Wands. So nakikita natin Libra, for some of you, pwedeng nakakaranas ka ngayon ng financial problem. Nai-stress ka because might be there's something na hindi nag-grow sa'yo or nagiging matagal yung growth nito. And pwedeng may mga napapakawalan ka or nawawala or money na parang dumudulas lang sa kamay mo. So, it is very painful at malungkot na experience para sa'yo. I don't know, you're feeling sad right now. Kasi parang binigay mo naman yung best mo, ginagawa mo naman lahat ng kaya mong gawin. It's just that parang talagang itong problema na ito talagang nagbibigay ng kalungkutan para sa'yo, no? So, alamin natin. Pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? For the sign of Libra. You do have the Justice card. Yan, you could be dealing with another Libra. Or an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius. Pareho kayo ng person na ito yung focus ninyo money, work, career. And you could be married to this person. Kung hindi man, maybe may marriage na involved sa connection ninyo. Kunin natin yung situation.
Ano yung sitwasyon ninyong dalawa ng person nito? You do have here tragedy. Yeah, for some of you, this could be another person na involved na. Pwedeng may marriage na involved. So, there's forbidden love. So, pwedeng hindi, there's a third party. Either ikaw yung lumalabas as a third person, or kung married ka sa kanya, might be your person is dealing with someone else, no? Na ito yung nagbibigay ng kalungkutan at problema para sa'yo. So, alin man doon. And you do have your pregnancy, so might be my marriage, or may marriage, my children, or my pregnancy na involved dito. So, kaya medyo mahirap talaga, no? You could be dealing with your karma. Ano yung emotions mo towards this person? Five of Wands. So, nakikita natin, galit ka. Galit ka sa person na ito. No? Kung ikaw itong inilagay sa third person, or kung ikaw ito ang nilagay sa, kung nagkaroon siya ng third party, then syempre, nagagalit ka sa kanya. Or galit ka sa mga nangyari. Kung ikaw naman ito na nasa third party, and then yung person mo yung married, might be you see this as a challenge, and willing kang mag-take ng risk para sa person na ito. Willing kang ilaban siya. Kasi alam mo na kung gaano kahirap, kalungkot yung wala siya. So, bahala ka na kung saan ka doon, ha? Kasi magkaiba talaga yung energy, eh. So, ano yung emotion niya para sa'yo? Eight of Cups is here. Nakaamoy ako ng tinapa. This could be a reading. Eight of Wands. And bottom of the deck is the Three of Wands. So, nami-miss ka niya. Kung nasaan yung family, guys. Kung nasaan yung family niya. Nami-miss niya. And that could be you. Or, yung family niya, like maybe parents, relatives, ganun, na may pagka-miss tayo doon na nakikita. And then this person is looking forward na sa future. Makita niya itong mga taong ito. Tell me about the emotions, please. Yeah, you do have your single. Clarify the single. Commitment. And access granted. So, ang pakiramdam nitong taong to, kahit nasa isang relasyon siya, pakiramdam niya single siya. Maybe there's commitment or relationship, pero it's all fake. Hindi yun yung nakikita natin. So, kung may relasyon kayo, hindi siya nagiging totoo sa'yo. Nagiging fake lang yung pinapakita niya sa'yo. Pero kung siya ay nasa isang relasyon at ikaw yung third person dito, maaaring
maaaring itinatago niya dun sa totoong karelasyon niya kung ano yung totoong nararamdaman niya for you. And maybe there's commitment sa kanilang dalawa, pero hindi yun yung totoo. Hindi rin yun yung gusto niya mangyari. Okay? Pakiramdam niya single pa siya. So, kung may kakonek siya, hindi niya rin yun gusto pa sa ngayon. What will happen in the future for the both of you, for Libra? Hindi ito magre-relate or magre-resonate sa lahat. In the near future, you do have here the 6 of Cups, Hierophant, 5 of Cups, and Judgment. Bottom of the deck is the Queen of Wands. You have your cleansing, so may realization itong person na ito in the future. Nakakita tayo ng kalungkutan na maaaring maranasan or if you are the one na parang third person, malungkot siya kasi na-realize niya ikaw pala talaga yung gusto niya, yung pangarap niya, yung gusto niyang makuha. And na-realize niya na kailangan niyang tanggalin yung negativity, which is yung other person na involved dito. Pero medyo nahihirapan siyang gawin yon dahil maybe sa commitment or sa kung anong meron sa connection nila. But kung kayo yung married nitong person nito, this person is having realizations, no? Nakita natin with the Hierophant na marami siyang natutunan dito sa connection na ito, and gusto niyang ibalik sa'yo yung mga bagay na hindi niya naibigay. I feel like may mga realization siya sa mga pagkakamali niya. This person wants to baguhin yung hindi magandang, and tapusin na kung ano yung mga hindi magagandang pinagagawa niya sa'yo. So, if there's a third party situation, and siya ay nakipagrelasyon, nakipag-connect sa iba, this person is really guilty doon, and I feel like this is what you want, yung ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. And time will come na ma-realize niya itong mga bagay na ito. Okay? So, dalawa yung energies na nakuha natin ngayon. Hopefully, nakaka-relate ka sa kang alin man doon. And I want to get advice for you. So, ayusin ko lang yung cards, guys. Kunin natin yung advice para sa'yo. Okay, I will be using the same card. The same deck. So, ano yung advice for you, Libra? Advice for the sign of Libra, please. Okay. Ang advice ay ang 7 of Pentacles and the 10 of Swords. If you are the person na inilagay sa third party, pwedeng may connection kayo, may relasyon kayo, kailangan mo siyang bitawan or kailangan mong i-end ang connection ninyo. Kasi ang makakapagpabago lang naman talaga sa taong to ay yung realizations. And hindi mo siya pwedeng pilitin or idukdok sa kanya na kailangan niya magbago, etc. Kasi hindi niya gagawin yun kung hindi talaga niya gusto. So, hayaan mong ma-realize niya hanggang sa magustuhan niya talaga na magbago para sa'yo, no?
Hindi yun dahil pinilit mo siya, nagalit ka, etc. Hindi siya magbabago sa ganung paraan. Magbabago siya pag tuluyan kang nawala. Okay? And para naman doon sa advice para sa mga dealing with their soulmate, soulmate or pwedeng ikaw yung inilagay or ikaw yung third person dito. You do have here the 9 of Cups, the Ace of Cups, and the World. I'm seeing other options. Yung love, just keep yourself open, you know. Kasi yung love, kusa yan dadating sa'yo. Maraming iba dyan, maraming options tayong makikita. And pwedeng may new love or may new option na dadating para sa'yo. Kung hindi para siya, kung hindi siya, eh may iba pa naman. Okay? There's this new love. It's a very beautiful love coming. Pero i-open mo lang ang sarili mo din muna sa iba. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.